Pasalamatan natin ang Panginoon. Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. Glory to God, glory to Christ Jesus. Our gospel reading for this afternoon will be taken from the gospel according to Luke, chapter 24, verses 13 up to the following. Ebanghelyo ayon kay San Lucas, kabanatang 24, talatang 13 hanggang sa mga sumusunod. Ang may pandinig ay makinig. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang pangalan Cleophas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang mangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsasabing, buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasamahan namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, ano't hindi nyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya makamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya ay pinakapigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala. At wika nila, "Kaya pala ganoon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinaliliwanag sa atin ang mga kasulatan." Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ng 11 at ang ibang mga kasamahan nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon, at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala ng pagpira-pirasuhin ang tinapay. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Puri ka namin, Panginoong Jesucristo. Itaas sa mga kamay.
Heso Kristo. Itaas sa mga kamay, patuloy nating sambahin ng Diyos, and let's give Him thanks with a grateful heart. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Crown Him King of Kings. Crown Him Lord of Lords. Wonderful Counselor, Almighty Emmanuel, God is with us, and He shall reign, He shall reign, He shall reign forevermore. Crown Him King of Kings, crown Him Lord of Lords. Wonderful Counselor, Almighty Emmanuel, God is with us, and He shall reign, He shall reign, He shall reign forevermore. Crown Him King of Kings, crown Him Lord of Lords. Wonderful Counselor, Almighty Emmanuel, God is with us, and He shall reign, 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 He shall reign forevermore. Emmanuel, God is with us Purihin, purihin ang Panginoon. Merry Christmas sa inyong lahat. Batiin ang katabi, Merry Christmas. Merry Christmas!
Merry Christmas. Nakahanda na ba yung kahong ko dyan? Merry Christmas. Ang atin pong mabuting balita ay tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Ito po ay mga mahal na araw. Kaya siguro kanina bago ako pumasok dito, iyakan yung mga council do sa kusina. Hindi ko alam kung bakit. Masayang masaya daw sila sapagkat muli daw nabuhay ng patay. Binuhay na muli ni El Shaddai ang patay. Kaya ang ating mabuting balita ay tungkol sa muling pagkabuhay. Ano yung binasa kong mabuting balita? Ano yung kwentong yon? Naglalakad ang ang mga alagad patungong Emmaus nang sumabay ang Panginoong Jesucristo sa kanila. Amen? So sila noon ay manghang-mangha sapagkat para sa kanila ang mga kaganapan ay kamangha-mangha. Ang araw po ng Pasko ay kamangha-mangha. Naniniwala ba kayo doon? Kaya nga sabi ng kanta, yun daw pagsilang ng Panginoon ay banal na gabi. Amen? Amen? Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the... Sabayan niyo ako. Of our dear Savior. Gandahan mo yung microphone ko. Long lay the world and sin and error pining till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder break a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night, oh, night divine. Brothers and sisters, bakit kaya ang gabi ng pagsilang ng Panginoon ay isang divine night? Anong meron sa gabi ng pagsilang at sa madaling araw na Pasko ng pagkabuhay? Anong meron? Liwanag. Liwanag. Kung saan matindi ang kadiliman, lalong lumiliwanag ang isang ilaw. Kapag madilim ang pinagdadaanan, mas lalong lumulutang ang pananampalataya. At bawat isa sa atin ay saksi sa mga bagay na ito sapagkat minsan, may mga tao na kung kailan dumadating tayo sa matitinding problema ng buhay, doon tayo nagbabalik loob sa ating Panginoon. Doon natin naiisip ang Diyos kasi may kailangan tayo. Kaya alam po ninyo, ang mga pangangailangan sa buhay ng tao ay pinagkakaloob ng Diyos, hindi upang umasa lamang sa Kanya, kundi nang dahil sa pangangailangan ito, maalala natin na kailangan natin ng tulong ng Diyos. Isa, dalawa, tatlo. Bless him, bless him, bless. Sa bawat pangangailangan natin, nariyan at nariyan ang Diyos. Kaya nang ipanganak ang Panginoong Jesucristo, siya ang liwanag ng mundo. Amen?
Si Jesus ang liwanag ng sanlibutan. Subalit, sa isang bahagi ng kasulatan, sinabi ng Panginoon na kayo ang liwanag ng sandaigdigan. Kayo. Bakit tayo sinabi ng Panginoon na tayo ang liwanag? Sapagkat yung liwanag ni Kristo ang liwanag na sumasa atin na naipapakita natin sa iba. Kaya nga, ibang-iba ang taong may Diyos sa taong walang Diyos. Amen? Now, sa ating mabuting balitang tinunghayan, ito po ay First Easter Sunday, unang linggo ng pagkabuhay. Kung nung umaga kanina, pinuntahan nila ang libingang walang laman, kinatanghalian, naglalakad ang dalawang alagad ng Panginoon. Sino yung alagad na ito, sabi? Si Cleopas, di ba? Si Cleopas at yung isa unnamed, walang pangalan, unnamed siya. So, naglalakad sila patungong Emmaus, at itong lugar na ito ay 11 kilometro mula Jerusalem. So, kapag nilakad mo ito, tumatagal to, estimate nila is nasa 1.5 to 2 hours by walk, yung 11 kilometers. At sa paglalakad niya, papunta doon, sumabay ang Panginoon sa kanila. Pero hindi nila nakilala ang Panginoon. Bakit? Siguro saksakan ng pogi si Lord noon. O hindi lang talaga nabuksan ang paningin nila upang makita nila si Jesus. Kaya nga sabi, hindi siya nakilala. At doon po, habang sila'y naglalakad, ako'y naniniwala na hindi lamang yung nakasulat sa Bible ang sinabi ng Panginoon, pero yung sinabi doon na ikinuwento sa kanila ng Panginoon na yung Mesiyas ay kailangang mamatay, magbata ng hirap, mamatay at muling mabuhay. At ang Mesiyas na ipinangakong ito ay hindi surprise sa mga Hudyo. Sapagkat, bakit hindi surprise? Sa panahon pa ng kanilang mga ancestors, sa panahon ng lumang tipan, ipinakita na ang pagdating ng Panginoon. Sinabi ang eksaktong lugar. Sinabi ang eksaktong Bethlehem, Ephrata. Sinabi kung saang angkan manggagaling. Kaya, ang propesiya ng mga propeta ay nakalantad na sa mahabang panahon. Subalit, believe it or not, hanggang ngayon, hinihintay pa rin ng mga Hudyo ang pagdating ng Mesiyas na ito, na dumating na 2,000 years ago. Bakit hindi nila nakita? Kasi hindi sila handang tanggapin at tingnan ang katotohanan. Mga kapatid, yan po ang katotohanan ng buhay. Minsan, kapag ang humaharap sa atin ay mga walang pera, hindi natin gustong pansinin. Kapag ang humaharap sa atin na mahihirap na buhay, minsan hindi natin binibigyan ng pansin. Bakit? Kasi wala silang kwenta para sa atin. Pero minsan, ang mga taong walang kwenta, sila pala yung ginagamit ng Panginoon upang ang bagay na walang kwenta ay magkaroon ng malaking halaga. Kaya nga po sa gawain ng Panginoon, brothers and sisters, laging sinasabi ng ating punong lingkod, si Brother Mike, na dito sa gawain ng Panginoon, ang mga umaatin dito ay mga bakya crowd. Ibig sabihin, yung pinakamahihirap ng mga mahihirap sa laylayan ng lipunan, miyembro natin. At bakit sila nasa sa atin? Sapagkat mahal ng Diyos ang mga mahihirap. Mahal ng Diyos. At ito mga mahihirap na ito, na dating mahirap, ako po'y nakatitiyak, pinagpala na ng Panginoon. Kaya napakarami po sa mga anak ni El Shaddai, na dati ay galing sa mahihirap na buhay, subalit ngayon, tinatamasa ang biyayang kaloob ng Diyos sa kanila. Amen? Lalo na pag malalakas pumalakpak. Lalo na't malakas sumigaw. At tumatalo ng 10. Answered prayer ka na! Answered prayer ka na! Amen! Sabi mo sa katabi mo, answered prayer ka na! Answered prayer ka na! Amen! Answered prayer ka na! Okay, upo ulit. Tulog ulit, tulog. Tulog ulit. Tulog ulit. Pambuhay yan, pambuhay. Kaantok-antong oras na ito eh. So, answered prayer ka na.
Bakit ka answered prayer? Kasi mahal ka ng Diyos. Alam niyo po, sa topic ko ngayon, may ipapakita ko sa imang katotohanan na minsan, maraming panalangin ang dinidinig ng Panginoon at marami ring panalangin ang nauunsyami. Bakit nauunsyami? Kasi may hinanda ang Diyos na higit na mas maganda para sa Kanya. Kapag anak ka ng Diyos at nagmamahal ka sa Panginoon, tinitiyak ko sa iyo, kapatid ko kay Kristo, ang Diyos, mahal na mahal ka at hindi ka pababayaan. Pero minsan may mga bagay na hinihingi tayo hindi agad dumadating kasi hindi pa takdang panahon. So nung magpaliwanag ang Panginoong Jesucristo ng tungkol sa kwento at propesiya ng mga propeta nung araw, ipinakita doon na si Kristo ay tunay ngang darating sa kanilang kalagitnaan. Pero ang pagdating niya ay hindi expected sa kaparaan ng kaloob ng Diyos. Hindi expected sa kaparaan ng gagawin ng Diyos. Kasi ibang paraan ang ine-expect nila, tagapagpalaya, a warrior. Pero ang dumating, akala nila lalaban. Ipaglalaban sila para lumaya sa mga Romano sa kanilang lugar, para matapos ang kaguluhan, para matapos ang kapighatian sa lugar nila. Pero hindi yun eh. Ang pagdating ni Kristo ay pagdating ng kaligtasan. Amen? Kaya nga sabi, si Jesus ang ipinangakong tagapagligtas. Jesus came to this world to die. Yung nene. Yung nene, may nene ko, ha? Ngayon, baby siya. Pero nung ipinanganak si Kristo, pinanganak siya upang mamatay. Tayo, pinanganak para magluta tayon. Diba? Para gumanda, para lumaki, tumaba. Yun ang iba pinanganak doon. Ha? Pero si Jesus, ipinanganak para mamatay. Talagang itinakda na sa Kanya. Kayo pwede pang mabuhay Kasi kung di naman kayo papatayin ng biglaan, ay talaga namang mabubuhay kayo ng matagal. Diba? Pero si Jesus ay pinanganak upang mamatay. Sa aklat pa lamang ng kauna-unahang aklat ng Lumang Tipan, sa aklat ng Genesis, ipinakita na po doon at sinabing, isang babae ang maglilihi. At itong babaeng ito, ang binhi ng babaeng ito at ang binhi ng ahas mag-aaway. Sabi doon, At ito ang yuyurak sa iyong ulo. Sabi niya sa ahas ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang tagapagdala, the Ark of the Covenant, which is the Holy Mother of God, the virgin birth of Christ is necessary for the salvation. Kailangan ipanganak si Jesus ng isang birhen. Bawat kaganapan sa buhay ng tao, ito po ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Ako po dati, noong nakaraan, ay hindi dapat makakarating ng Lourdes, France. Bakit ako nakarating at nakipag-igib doon ng timba-timbang tubig para ipatungga sa inyong lahat ngayon? Dinamihan na namin. Bakit kami nakaigib? Kasi may ibinigay ang Diyos na himala na hindi ko inaasahan na gagawin pala niya na hindi mo alam. At alam ko po, kayo din, may mga ganong pangyayari sa buhay nyo. Hindi ako nakaschedule pumunta ron, pero nakarating ako biglaan. In just a span of 1 month preparation, nakarating ako. At bakit ako nakarating? Hindi ko pinrepare, pero ang Diyos pinlano para sa akin. At napakapalad po namin makarating sapagkat yung pintuan, the holy doors, bago magsara ay aming nasapit. Narating namin ang 4 na holy doors. Kagabi daw, isinara na yung, yung holy door ng Santa Maria Maggiore. Mas nauna siyang isara. Kasi 4 ang basilika ng Roma na, ano bang langaw ito? Blessed langaw. Tumabi ka dyan. Kanina pa talaga siya. Naligo naman tayo. 4 po ang major basilika ng Roma. Yung St. Peter's Basilica, Santa Maria Maggiore, Basilica di San Juan Laterano, St. John the Baptist, ibig sabihin Laterano,
tsaka ano pa, St. Paul Basilica. So yung Santa Maria Maggiore doon nakalibing si Pope Francis. Di ba? So isinara na yun kahapon. At yung 4 na holy door na yon, pag yun pala inapasok mo, bibigyan ka ng certificate sa Vatican na nakapag-pilgrimage ka sa 4 na holy door. Ang problema, di namin alam. Dahil nga biglaan ang punta, hindi kami aware na may ganun-ganun pala na pwedeng makakuha ng certificate. Kaya hindi namin alam. Pero sabi ko nga, may certificate o wala, yung pagpasok mo doon palang pinagpala ka na. At yung pagpapalang yon, sa pagtayo ko dito, sabi ko sa Panginoon, Lord, ibigay mo din sa kanila yung blessing na tinanggap namin noon. Yung biyaya namin, iparating mo sa kanila, padaluyin ang biyaya ng Panginoon. At naniniwala akong sa araw na ito, dumadaloy ang biyaya ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Bawat bagay na nangyayari, tinakda ng Panginoon. Mapapansin ninyo, may iba, ang tagal inintay magkaanak, pero nung dumating ang biyaya, tuwan-tuwa sila. Kasi matagal ang pag-iintay, nung dumating, blessing. May iba naman, humingi ng anak, dumating ang anak, nawala naman. Pero may maganda pa rin plano ng Diyos. Kasi may plano siyang hindi natin alam. At tinitiyak ko sa inyo, kapatid ko kay Kristo, sa panahong pangit ang nangyayari sa buhay natin, doon kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Doon mo masasabing, pag dumating na, ito na yon, may himala talaga. Amen? Pero kung hindi pa dumating, hindi para sa iyo, leave it. Leave it to the hands of God. Dahil mas alam ng Diyos kung ano ang plano niya para sa mga anak niya. Hindi ka nakakakuha ng trabaho, matagal na. Bakit kaya? Continue praying. Manalangin. Minsan sa haba ng panahong pag-iintay, doon dumadating ang himala ng Diyos. At pag dumating yon, mapapangiti ka na lang. Isang araw, sa wukod ka na pala nagtatrabaho. Mapapangiti ka talaga. Ha? Di ba? Ngayon, nangangatulong ka sa bahay, magugulat ka isang araw. Bisor ka na pala. Bisor ka ng bahay. Bisor ka na pala. Nag-iba ngayon ng trabaho mo. Alam nyo po, habang tumatagal tayo, lalong na-enhance, lalong yung mga skills natin, lalo natin yung napagyayabong, napabubuti, napagagaling. Kaya minsan may mga kakaiba tayong kakayahan na hindi kaya ng iba, na na-enhance sa pagdating ng mahabang panahon. Di ba? At yun ay yung tinatawag natin patuloy na pag-aaral, patuloy na kasanayan, upang malinang yung kasanayan at magamit mo. Kaya hindi sa lahat ng panahon nasa ibaba ka lang. Pag ang prayer request mo ginrat na ng Panginoong, kapatid ko kay Kristo, aangat ka na. Ha? Sabi nga ng ages, gulong ng buhay, patuloy-tuloy sa pag-ikot. Ha? Namatay na atay kumanta nun. Ha? Mataas. Ha? Ang gulong daw ng buhay, patuloy sa pag-ikot. Di ba? Amen. Kanta nga ng mga adik, sabi, kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo. Ha? Yung mga tagay ng tagay nung araw, yung mga favorite song niyan. Ha? Ibig sabihin, maghintay ka lamang. Amen? Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Ito po, ayaw niya magpatotoo. Tatawagin ko sana Si Brother Ervin, pangalanan natin sa pangalang Ervin. Ha? Si Brother Ervin, 2 beses na deny ang visa papuntang Shenzhen. 2 beses na siyang nag-a-apply noon sapagkat gusto niyang sumama sa amin sa Shenzhen. Sa Lourdes pala. Gusto niyang makarating sa mga holy places. Pero magtataka ka, kompleto naman ang dokumento niya, maganda ang sahod niya, walang problema sa sponsor, pero 2 beses na deny. Pero nung hindi niya inaasahan, sa ikatlong pagkakataon, nagkaroon ng kumpanya nila ng paseminar, nag-apply uli siya ng Shenzhen, binigyan. Di ba blessing yon? Ang problema niya ngayon, tinakot namin ng tinakot. Kasi sabi ko sa kanya, Brad, napakaraming magnanakaw sa Paris. Totoo naman po yon. Pag kayo napunta sa Paris, France, 5 beses nang magnanakaw sa Pilipinas doon.
Kasi uso doon mga pickpocket. Sasabihin nyo sa Pilipinas maraming snatcher. Hindi! Mas marami doon. Sa train nervyosing ka. Kahit sa Roma, sa Italia, napakarami pong magna. Graduate sila noon. Magna sila lahat doon. Title holder. Talagang matatakot ka. Ngayon, kakukwento namin na maraming magna ay siguro ni nervyos. Sabi niya, ay ako po'y doon na lamang sa Paris pupunta. Ang dami kong binigay sa kanyang lugar. Pumunta ka ng Rome, pumunta ka ng ganito. Paris lang daw. Hanggang sa isang madalit sabi, naghimala ang Panginoon at may mga nakasama sa kanya. Nang biglaan at hindi inaasahan. Ultimong panggastos ng mga sumama, wala kaming panggastos. Kami yon. Pero pinagkaloob ng Panginoon ang panggastos. Hindi ba himala yun? Himala. Kaya ang dami namin doong napuntahan at lahat yung pinagdasal ko kayo. Alam niyo po kay Padre Pio, nung nandun kami, ako po ay nanalangin din. Kasama kayo sa isinulat ko sa papel. Sabi ko, ang lahat po ng mga attender ng Qatar, pagpalain niyo po, Panginoon, with the intercession of Padre Pio. Tapos naghulog ako doon ng euro. Sabi ko, sila pinagdasal ko, walang bigay. Pero ako nagsulat, nagbigay pa. Para kakuatang ko. Hindi, joke lang. Oo nga, maraming blessing. Kasi alam, maihulog mo, walang bigay. Kaya lusot ulit. Kaya babalik tayo ng Europe sa February 2027. Lahat ng gusto sumama, taas ang kamay. Babalik tayo. Pinaplano na yan, February 2027. Pupunta ng Lourdes. Alam niyo bang ang February ay kapistahan ng Mahal na Birhen ng Lourdes? Kaya ang sasama, ngayon pa lang, magtabi na kayo ng... Alam na yon. Alam niyo ba ang gastos doon, yung buong tour? Pupuntahan mo yung mga libingan ng mga santo, umabot lang ng 7,000 yon. 7,000, ang tour na iyon ay France, Italy, at Switzerland. 10 days. Yun lang ang gastos. Hiwalay ticket, eroplano, tsaka pocket money. Diba? Diba blessing yon? Kaya sabi ng ating kapatirang pupunta ng Georgia next week, brother, mas malaki pa binayad namin sa Georgia. Ay, ganun siguro talaga. So, lahat ng gustong sumama at tumaas ang kamay, makakasama. Sasama. Saan kayo sasama? Sa Doha? Baka sa Mesa Idlan itong punta natin. Kung lobby ng Panginoon, darating. Palakpakan natin si El Shaddai. Bakit ganyan katibay ang faith ng mga anak ni El Shaddai? Kasi naniniwala tayong pag sa Diyos tayo umasa, hindi tayo mabibigo. Pag sa Diyos tayo nanalig, ibibigay ang ating panalangin. Amen? So sa araw na ito, 3 mahalagang salita ang nais ko pong bigyan ng diin na ipinakita sa tagpo ng Pasko. So, si Jesus ang ipinangako sa panahon ng mga propeta. He is a child to die, a baby born to die. So, 3 makapangyarihang salita. Una, yung salitang huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Sabihin nyo nga. Pandilatan mo yung katabi mo, sabay sabihin mong, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Di ba? Nakangiti pa siya. Pag anak ng Diyos nakangiti, kahit nakadilat ang mata niyan, maganda tsura niyan. Huwag kang matakot. Alam niyo po, ang salitang huwag kang matakot, how many times sinabi yan sa buong kasulatan? Amen. Very good. Galing ni brother sa ulo niya. At hindi lamang yon. Ang salitang huwag kayong matakot, ang pinanghawakan ni San Jose at ng mahal na Birheng Maria upang gampanan ang misyon ng kaligtasan. Paano ko sinabing ginampanan? Nang magpakita ang Anghel Gabriel sa mahal na Birheng Maria, anong sinabi niya? Paanong mangyayari sa akin ito? Ako'y dalaga. Anong salita sa kanya ng anghel? Huwag kang matakot.
Nang si Jose ay nanaginip, plano niyang hiwalayan si Maria, anong sinabi ng anghel sa kanya? Huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria. Nakita niyo? Ibig sabihin, ang mensahe ng Diyos, anuman ang pinagdadaanan ng tao sa mundo, nakaka-nervyos man, lagi mong sasabihin sa sarili mong, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Sa pinakasimpleng mga tao sa parang ng Bethlehem, ang mga pastol ng gabing nagbabantay, lumitaw ang anghel. Ano ang sabi ng anghel? Huwag kayong matakot. Nakikita niyo? Bakit? Ang takot ay hindi sa Diyos. Sapagkat if you believe that our God is a God of possible things, from impossible to possible, kapatid ko kay Kristo, walang hindi mapangyayari ang Diyos sa buhay natin. Yung sakit mo na iyan, kayang-kaya kang pagalingin ng Diyos, isang kisap mata lang. Yung kailangan mo ng anak, isang kisap mata kaya kang bigyan ng Diyos. Wala kang trabaho, isang kisap mata pwede kang bigyan ng Panginoon. Ha? Namumroblema ka sa pamilya mo sa Pilipinas, isang kisap mata pwedeng baguhin ng Diyos ang lahat ng bagay. Dahil walang imposible sa Diyos. Kaya isigaw mo, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Pero bakit pag may kasama ako, may kumaluskos sa kabilang kwarto, humaharibas ng takbo. Sabi, ay may gumagalaw ho talaga. Bakit kanya? Alam niyo sa mga mag-aasawa, kapag ang asawa mong babae matatakutin, iyan ang asset ng lalaki. Pag nagagalit ang asawa mo sa iyo, sabihin mo, parang may dumaang nakaputi. Naku, bilis aakap sa iyo niyan. Panakot, ano? So, huwag kang matakot. Sa aklat po ng Lumang Tipan, makikita nyo na lahat ng kaganapan sa buhay ng tao, laging may solusyon ng Diyos. Laging may pinapadalang solusyon ng Diyos. Laging may tulong na galing sa langit. Tulad na lamang ng pagkakapanganak sa Panginoong Jesucristo, di ba? Ilang salinlahi umabot? Natatandaan nyo ng misa? Ilan? 14. Ilan? 42. Di ba? 314 na salinlahi papunta kay Kristo. Pero, naputol po yan. Naputol pagdating sa panahon ni Jeconiah. Kilala niyo si Jeconiah? Jeconiah. Ha? Dahil isinumpa siya ng Diyos. At nang siya isinumpa, sabi, walang magmumula sa lahi mo. Pero galing sa lahi ni David eh. Ha? Walang manggagaling sa lahi mo na magiging mabuti or whatever. Ha? Sinumpa siya dahil siya ay pasaway. Kaya ang mga pasaway isinusumpa. So, nung siya isinumpa, naputol na sa kanya. Pero may solusyon ng Diyos. At ano ang solusyon ng Diyos? Virgin birth. Kita niya? Manganganak ang isang babae na dalaga na hindi nakaugnay sa lahi niya. Virgin birth. But still, si Jose nakaugnay sa lahi ni David. Kaganapan ng kasulatan. Pero siya ay Siya ay poster father ni Jesus dito sa mundo. Dahil ang ama niya talaga ay ang Diyos. Amen? Amen? Kaya, bilang earthly father o legal father, sabihin natin, siya ay nakadugtong pa rin sa lahi ni David, pero hindi niya dugo si Jose. Ang dugo niya si Maria. Di ba? Kasi sa nanay. So, walang imposible sa Diyos dahil kahit yung manganak ang isang dalaga, kayang gawin ng Diyos. Imagine niyo yun. Yung katatayuan mo pa sa buhay mo ngayon. Kaya sa mga nanonood po sa atin ngayon sa live, walang mahirap na bagay sa Diyos. Lahat ng bagay kayang gawin ng Diyos sa atin. Basta patuloy lang tayong manalig, kumapit sa Kanyang salita at sa Kanyang kapangyarihan. Gagawa ng himala ang Diyos. Palakpakan natin si El Shaddai. Ikalawang salita ng Pasko,
ay yung sinabi ng mga anghel, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Or shall we say, to God be the glory. Katay nyo nga. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Sa anumang bagay na dinadaanan natin araw-araw, lagi nating purihin ang Diyos. Lahat ng papuri ay sa Kanya. Alam niyo po, ang taong mapagpasalamat at puno ng pagpupuri sa Diyos, ang mga daladalahin sa buhay, pinagagaan ng sitwasyon. Kahit mabigat ang sitwasyon, walang-wala ka. Pero pag sinabi mo, to God be the glory, may dadating na biyaya. May dadating. Totoo po yun. May dadating. May dadating. Ako po, ilang linggo na, ilang buwan na, 3 buwan ako atang hindi nagsalita, hindi tumayo dito, sapagkat nagninilay ako ng matindi. Sabi ko sa sarili ko, kung ganang sa akin lang, ako po ay magbabalik sa pagsasalita after anniversary na, by February. Pero iba ang plano ng Diyos sa plano ko. Nung nagpunta po ako ng Roma, sa Vaticano, kada katok ko sa pinto ng Holy Door, sabi ko, lahat yata ng pinto doon, kinatok ko na. Sabi ko, magpakita po kayo ng sign na dapat na akong bumalik. Lagi akong katok ng katok. Alam, mamabukas. Pero, tapos sabi ko sa kanila, tinatanong ako ng council, kailan po kayo babalik? Sabi ko, kapag pumunta ako kay San Carlo Acote at kumindat yung patay, ibig sabihin, iyon ang sign ko. Pag kumindat si Carlo, balik na. Sabi niya, ay, andun ako talagang hindi nakindat. Ha? Kapogi-pogi nung santo na yung batang-bata, press na press talaga. Sabi nga nung aking mga kasama, Brother Ron, kahit nakasampung paligo na kami, hindi namin siya magiging kamukha. Ha? Patay pa yun, ha? Laban ng buhay. Ha? Ibang-iba si San Carlo Acuti pag nakita niyo. Ha? Sabi ko, pag kumindat si San Carlo, kaya nung nakay San Carlo na ako, sabi ko, San Carlo, kumindat ka, kumindat ka. Eh, ayaw talaga makindat. Masungit pa yung madaring naron. Ha? Kaya sabi ko, hindi pa panahon. Pero nung nagsisimbang gabi ako, nagulat na lamang ako sa homily ni Father Alan. Sabi niya sa kanyang homily, ang binagamit doon niyang basihan ng kanyang paglilingkod at ng kanyang presbytal ay yung pag-oo ni Maria sa anghel nang sabihin niyang mangyari sa akin, yes. Alam niyo po, doon tinamaan ang puso ko. Kasi yun din po ang aking pagkakatawag sa gawaing ito. Yun po ang aking matibay na basihan, yung pag-yes ng mahal na Birhen. Kaya nung sinabi yun, sabi ko, ito na ang inihintay kong sign. Ito na nga siya. Kaya nung gabing yun, gumawa na ako ng video na inaanyayahan ko kayong lahat. At nandito naman din kayo. Doon ka, dito ako. Ha? Pari-pariho tayong pagpapalain ng Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, if it is the time, sabi ng Panginoon, I, the Lord, will make it happen. Oh. Kaya, salamat sa Diyos. Kasi nagising na ako uli. Now, ang tanong ay ito, question. Kaya ba nating sabihin na to God be the glory kahit na marami tayong dinadaan ng pangit sa buhay natin? Makakaya kaya natin? Sa iba, yes. Pero naniniwala akong yung medyo tabi-tabingi ng faith, medyo alanganin pa yun. Sa araw na ito, may isang patutuo akong nais niyong marinig na lahat. Sapagkat maraming tanong-tanungan, bakit
May taong umalis na ng Qatar pero bumalik pang muli. Anong nangyari? Bakit nandito? At ano ang nais iparating ng Panginoon? Kaya nga tanong ko, kahit ba may pangit na nangyari, kaya mo pang maglingkod? Kahit na may pangit na mangyari sa'yo, kaya mo bang sabihin, to God be the glory? Sa ilang buwan po na nandito ang ating kapatid na ito, ngayon lang yata siya magpapatotoo ng buong kwento kung paano siya umalis ng Qatar at bumalik uli ng Qatar after niyang manirahan sa Canada. Brothers and sisters, Brother JP Manuel. Praise the Lord. Amen. Yung mas malakas na palakpak po sa ating pong Panginoon. To God be the glory po. Amen. Kumusta po kayo, brothers and sisters? Amen. Amen. Sabi nga po ng ating pong kapatid, sa kadiliman po ng ating pong buhay, doon po natin mapapatunayan ang ating pong pananampalataya po sa Panginoon. Mahirap po sa akin na ikwento ang nangyari po sa akin kasi nung dumating po ako, gusto ko na pong mag-share dito sa harapan. But there is something that holding me back. Kasi sabi ko, hindi ka naman, sabi nung naririnig ko na hindi ka naman nagtagumpay eh. Bakit ka tatayo? Ano yung pagsisigawa mo sa harap? Amen? Ang pagpunta po namin sa Canada, we prayed for that. Nanalangin po kami para sa bagay po na yun. At wala naman po sigurong gustong pumunta sa ibang bansa na maghirap. Amen? All of us dream, pati po sa pagpunta po natin sa Qatar, nangarap po tayo para dito po tayo pagpalain ng Diyos. Yun po yung pangarap namin ng aking pong asawa. At yun lang din po yung alam ninyo, brothers and sisters. Nagpunta kami sa Canada. But before that, marami po kaming silent battles ng aking pong asawa. Una po, we applied for US. Hindi nyo po alam. Nag-apply po kami ng US. The Lord doesn't allow it. Hindi po inalaw ng Diyos na makapunta kami ng US. Naghintay po kami ng ilang taon, 3 years. Then after that, we applied for UK. Nandun na po yung papel namin nakaprocess. And then, denied. And then, nag-apply po kami ng Canada. Tapos, during the time, during pandemic po, there's a policy in Canada that when you visit Canada po, pwede ka mag-apply ng residency as long as makahanap ka ng employer na mag-sponsor sa inyo. And kinonfirm naman po yun ng relatives po ng aking pong asawa. So nung nakakuha po kami ng tourist visa, hindi na po kami naghintay ng panahon. Nagpunta po kami ng Canada. Dala-dala ang aming pangarap. And then, siguro, sabi ng Lord, ang tigas ng ulo nyo. Ang tigas ng ulo mo, lalo na sa akin. Hindi ko kayo pinayagan for US, hindi ko kayo pinayagan for UK. Sige, pumunta kayo. Nakarating po kami ng Canada, brothers and sisters. Nakapagtrabaho po kami doon, but yun po yung sinasabi nila na under the table, cash job, sabi po nila. Although sufficient po yung nakukuha po namin, but that fear na hindi po kami mape-permanent, nandun po sa aming pong puso. Although we continue serving the Lord in Canada, to God be the glory po, ang lahat po na aking pong natutunan po dito sa Qatar ay applied sa Canada po. To God be the glory. Pero nakahanap po kami ng employer, nakahanap po kami ng sponsor. Na-process po ang aming pong papers. Na-process po siya hanggang umabot po ng taon. Then after a year, meron pong pagbabago po sa policy ng Canada. Ang sabi po, para ma-PR kayo, you need to go back to your home country. Para pagpasok niyo po sa Canada, landed PR na kayo. Amen. Tuwang-tuwa na kami. Lord, ito na ang kasagutan ng aming panalangin. Umuwi po kami sa Pilipinas. To cut the story short, we went back to our country po sa Pilipinas. At pagdating po namin sa Canada, sa Pilipinas, after how many weeks, nag-file ng bankruptcy po yung sponsor namin. I was devastated po. Kasi sa dami ng oras na panahon, sa dami ng gastos, denied. Amen? Glory to God. Amen. To God be the glory pa rin. Amen? We continue serving the Lord sa Pilipinas. Nag-serve pa rin po kami sa Pilipinas. Kasi yun po yung faith na meron kami. Although shaken na po yung faith ko. But ito po masasabi ko, brothers and sisters. Kung ang asawa niyo po ay may pananampalataya sa Panginoon, siya rin po yung magbibigay sa inyo ng lakas upang magpatuloy sa buhay. Ang aking pong asawa, hindi po siya mabokang babae. But when she speak, I listen.
Kasi alam ko po, bigay siya ng Diyos sa akin at siyang magpapaalala sa akin kung ano ang katayuan ko sa Panginoon. And then, nagtrabaho po kami sa Pilipinas. Although, hirap na hirap po kami. Tapos, tumawag po ang Canada sa akin. Kasi po sa Canada, nandun po kami, may na-open po na gawain. And to God be the glory, ginamit po ako at ang aking pong asawa para magturo po sa kanila. From scratch po talaga na mag-MC, na mag-share, ng choir, ng dance. Talagang glory to God po. Tapos nung mag-anniversary po sila ng October po, sinabi po nila sa akin, bro, willing kaming pamasahihan ka makabalik lang. Willing kaming magbigay sa iyo ng pocket money mo, bibilan ka namin ng ticket. To cut the story short po, pinag-tour po ako ng Singapore. Amen. Sila po nagbayad ng tour ko sa Singapore. Tapos after Singapore, punta po ako ng Canada. Ayan na po. Ayan na naman po. Pagdating ko po ng Japan, smooth po yung travel ko. From Japan, nagpunta po ako ng Canada. At doon na po ako ulit na-test ang aking pong faith sa Panginoon. Na-denied po ako sa Canada. Hindi po ako nakapasok sa Canada. Hinarang po ako ng immigration. Alam niyo po, ang aking pong kalooban, hirap na hirap. Sabi ko, Lord, anong nangyayari sa akin? But then, nandun na naman yung asawa ko. Kasi ang plano ko noon, kasi pinayagan niya akong lumabas for 1 day without my passport. So I'm planning na mag-TNT na kahit wala pa akong passport. Kasi nandun na po ako eh. Saka sabi ko kung babalik ako ng Pilipinas, walang mangyayari. Ang ginawa nila, kinuha yung passport ko. And then sabi ng asawa ko, no, hindi. Huwag kang mag-TNT, bumalik ka dito. Pangit na may record, sabi ng asawa ko. Tapos pinalabas po ako, binigay ko lang po yung mga gamit sa mag-anniversary. Kinabukasan, umuwi na po ako. Alam niyo po, may kasama akong pulis. May kasama akong pulis sa pag-check-in. Amen? Pero yung peace na meron ako sa puso ko, kasi alam kong mayroong Yahweh El Shaddai eh. At sabi ko siguro, napakatigas ng ulo mo, sabi ng Diyos sa akin. Napakatigas ng ulo mo, sabi ng Lord. And then sinamahan ako ng pulis hanggang sa gate. Hanggang sa gate po ng eroplano. Tapos, pagbukas ng gate, ako po yung unang dumating. Pumasok. Ang nakakatawa po doon, ang Lord, ang binigay po sa aking biyahe, business class. Kahit na pa-uwi, business class pa rin po yung sinakyan ko. Glory to God po. Pero kahit nakaupo po ako doon, hirap na hirap ang aking kalooban. Hirap na hirap ang aking kalooban. Tapos nag-stay po ako for another 3 days ng Singapore. Nakatingin lang po ako sa kisame habang nagninilay. Tapos, meron pa akong tinawagan na ka-sister dito. Ang pagpunta ko po dito, suntok sa buwan. Sabi ko, paano nakapunta yung pinsan mo diyan? Paano nakapunta? And then, tinuruan po nila ako. Tapos, meron pa akong kumare dito. Nagpa-advise pa ako sa kanya. Pero yung pagpunta ko po dito, parang ano na lang po eh. Option po ba na gusto ko lang makapag-abroad kasi I don't want to stay in the Philippines po. Kasi hirap ng buhay sa Pilipinas kapag break even lang po kung meron po kayong trabaho tapos may anak. So yun po, hindi naman po sa pag-ano sa Pilipinas, pero yun po yung naramdaman ko, personally. So po nung nandun po, kinausap ko po, tinawagan ko po ang ating pong kapatid, Brother Ron. Bro, gusto kong bumalik ng Qatar. Tapos, inadvisean po niya ako ng aking pong gagawin. Tapos meron po tayong isang kapatid dito, hindi na po ako magsasabi ng pangalan. Pero yung salita lamang po niya na isang salita, yun po yung nagpa-decide sa akin na pumunta sa Qatar ulit. Ang sabi po sa akin, salamat po sa pagtulong niyo sa akin. Ang sabi po niya, bakit ka namin hindi tutulungan? Pamilya ka namin. Amen. That word rings my heart po. Amen. Yung salita pong yun, na pamilya ka namin, yun po yung nagbalik sa akin dito po sa Qatar. Amen. Ang gusto ko lamang po nung bumalik sa Qatar, mag-serve sa Lord. Pero sabi po ng ating pong council, salamat po, sabi po nila, take time. Huwag mong madaliin. Settle yourself. At ngayon po, natutuwa po ako dahil alam ko po na ang gawain pong ito ng Diyos ay may plano po talaga sa atin. Iba ang plano ng tao sa plano ng Diyos. Wala pong may gusto sa atin na maghirap. Pero ang Lord, may plano po sa atin, brothers and sisters. Amen. Although mahirap po yung tatahakin nating landas, pero pag ang Diyos ang nagplano po sa atin, naniniwala po ako, at the end of the day, tatanggapin po natin ang masaganang pagpapalo ng Diyos.
Amen. Sabi po ng ating pong kapatid nung last talk po niya, sabi po ni Brother Albert, na wala naman po sigurong nag-celebrate ng Pasko na malungkot. Gusto ko lang din pong i-share. Kasi po ngayon, sobrang lungkot ko po. Dahil ang ibinigay ng Diyos, nung nakaraan pala, nung magpapasko, yung ibinigay ng Diyos na akin na kagalakan, hindi ko po kasama. Hanggang sa nabasa ko po ulit yung buhay po ni Job. Na ang ibinigay ng Diyos po sa atin, kaya po niyang tanggapin. Kaya po niyang tanggalin. At kaya rin po niyang ibalik. Kaya naniniwala po ako na darating ang panahon, makakasama ko pong muli ang aking pong anak at pamilya po dito sa Qatar. Lord, sa kabila ng aking pong mga pinagdahanan, ibinabalik ko po rin sa iyong kaluwalhatian. To God be the glory. Hallelujah. Sino po magkakanada dyan? Salamat sa Diyos sapagkat nailabas na niya yung ilang buwan niyang itinatagong patotoo. Ha? At hindi ko rin po alam kung bakit ngayong araw na ito lumabas yon. Nagulat lang ako sapagkat nung isang araw na ako'y nagpe-prepare ng topic, bigla ko lang siyang minessage. Sabi ko, Brad, isa sa mga topic ko yung To God be the glory. Magpatotoo ka ng buhay mo. Sabi niya siguro, ito na ang tamang panahon. If the time is right, the Lord will make it happen. Kita niyo yung patotoo, napakaganda. No? At makikita niyo din sa patotoong yon na hindi kailangan mawala ang pag-asa, lalo na may Diyos tayo. Amen? At ang pinakamaganda ron, nung nasa airport siya, peaceful daw siya. May pulis ng kasama yun, ha? Peaceful pa. Diba? Bakit kaya peaceful? Kasi ang pangatlong topic po natin ngayon, isang magandang salita ng Pasko ay yung sinabi ng mga anghel nung sila'y umaawit na kapayapaan ang kaloob sa mga taong kinalulugdan ng Diyos. Kapag tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon at nalulugod sa atin ng Panginoon, tinitiyak ko sa iyo, kapatid ko kay Kristo, magulo man ang paligid mo, puro ka man problema, puro negative ang pumapasok sa paligid, pero ikaw may kapayapaan. Kasi si Kristo ang kapayapaang hindi kailanman kayang nakawin ng anumang kaguluhan. Amen? Kaya ang tumatanggap po ng kapayapaan na kaloob ni Kristo ay ang mga taong tumutupad din sa kalooban ng Panginoon. At kapag tayo po, kapatid kong minamahal, ay tumanggap ng kapayapaang mula kay Kristo, magkakaroon tayo ng sinasabi ni San Pablong, be joyful always. Be joyful always. Ano man ang dumating, maging masaya tayo. Let us rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Amen. Let's rejoice in the Lord. Rejoice, rejoice, God is on our side. Rejoice, rejoice, the victory is ours. Rejoice, rejoice, God is on our side. Rejoice, rejoice, the victory is ours. Jesus is great and
glory and the lifter of my head. For thou, O Lord, art a shield for me, my glory and the lifter of my head. My glory and the lifter of my head. My glory and the lifter of my head. For thou, O Lord, art a shield for me, my glory and the lifter of my head. I cry unto the Lord with my voice. I cry unto the Lord with my voice. I cry unto the Lord with my voice. And he heard me, how he saw me heal. My glory and the lifter of my head. My glory and the lifter of my head. For thou, O Lord, art a shield for me, my glory and the lifter of my head. My glory and the lifter of my head. My glory and the lifter of my head. For thou, O Lord, art a shield for me, my glory and the lifter of my head. I cry unto the Lord with my voice. I cry unto the Lord with my voice. I cry unto the Lord with my voice. And he heard me, how he saw me heal. My glory and the lifter of my head. My glory and the lifter of my head. For thou, O Lord, art a shield for me, my glory and the lifter of my head. My glory and the lifter of my head. My glory and the lifter of my head. He is the King of kings. He is the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, he is the King. He is the King of kings. He is the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, he is the King. He is the King of kings. He is the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, he is the King. He is the King of kings. He is the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, he is the King. He is the Jesus, 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 Jesus. Oh, he is the King. Rejoice, rejoice, God is on our side. Rejoice, rejoice, the victory is ours. Rejoice, rejoice, God is on our side. Rejoice, rejoice, the victory is ours. Rejoice, rejoice, God is on our side. Rejoice, rejoice, the victory is ours. The victory is ours. The victory is ours. Amen. Purihin ang Panginoon. So, rejoice always. Kahit anong mangyari, rejoice. Tumatabingi ang mga sponsor, rejoice. Pinagmumunti ka na mawala ng visa, rejoice. Umaatake ang gout, rejoice. Sa bawat pangyayari, rejoice and always say, to God be the glory. Before we end, nais ko pong ang araw na ito ay isang pag-aalay ng pasasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. Taas natin ating mga kamay, pikit natin ang ating mga mata, iyuko ang mga ulo, at pasalamatan natin ang Panginoon. Sabihin natin, Panginoong Jesucristo, salamat po sapagkat dumating ka sa mundong ito upang iligtas kami sa aming kasalanan. Nawa, sa pagdiriwang namin ng Kapaskuhang ito, manatili nawa ang kaligayahang
kaloob mo, ang kapayapaang bigay mo, at ang kaligtasang regalo mo sa aming puso. Panginoon, salamat po sapagkat hindi ka nagdalawang isip na pumunta sa mundong ito upang maging kaligtasan namin. Sa tuwing iniisip namin, Panginoon, ang lahat ng kabutihan, labis kaming nagpapasalamat sa iyo. Panginoon, sa araw na ito, muli naming iniaalay sa iyo ang aming puso, ang aming sarili, ang aming buhay, at ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng pasasalamat. When I think about the Lord, How He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground. sabay-sabay tayong umawit sa Panginoon. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground. It makes me wanna shout, hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground. It makes me wanna shout, hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory And all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout. Ang araw na ito ay araw din ng pasasalamat sapagkat narito tayo for the last 16 years and sabi nga ni Brother JP, we're a family. Napakaraming himala na ang ginawa ng Diyos sa atin sa ministering ito. Napakaraming nagbago sa buhay natin. Sana yung pagbabagong yun ay for the good. Sapagkat binago tayo ng Diyos.
Sa sandaling ito, nais ko rin kayong pasalamatan for the gift of family. Thank you for all your prayers. At kahit nasa malayo tayong lugar, ito yung pamilyang hindi mo pagpapalit. Salamat sa pag-ibig, sa pagmamahal. Salamat sa panalangin. Salamat sa inyong lahat, mga kapamilya. Thank you. And siguro, perfect timing din to thank, pasalamatan yung mga nandito ngayon. Pasalamatan yung lahat ng mga tao naging bahagi ng buhay nyo. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Let's thank them. Lapitan nyo. Say them, thank you. Akapin nyo. Sabihin nyo, salamat sa regalo ng pamilya. Amen. Sabay na, sabay. God bless. Thank you. Madami na inspire. Thank you. Thank you. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. Babi ko. Thank you. Thank you. Thank you. Amen. Salamat, salamat. Thank you. Thank you for the love. Salamat, salamat. Amen. Thank you. Amen. Kailan ka magsisilig dyan? Thank you. Mwah. Thank you. Thank you. Wala pa pumasko dyan sa mga yan. Mwah. Brother Ron. Nasisiyahan akong tingnan ko yung tatlo. Brother Ron. Ninong, salamat. Jacob, ay, Ninong, gawain is never the same without you. Nabibitiro ko yung mikropono. Daming apo. Mamaya na daw papasko. Ayun o. Ayun o. Nasaan pa yung avatar na yan? Yan. Parang nabintayan.
sa dalamhati at sa kabiguan. Salamat. Salamat, Panginoon. God bless. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Gusto mo tungo dito sa Amen. Sandigang matibay. Ikaw ay mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapawi o may kukuli maging sa dinig ng gabi. Sandigang matibay. Sandigang matibay ang iyong pangako. Lakas at pag-asa Lakas at pag-asa ng ng aking puso. hindi na mabilang. Hindi na mabilang pagkakataon. Patuloy ng katapatan mo. Dalamhati at sa Sa dalamhati at sa Tumayo tayong lahat. Pasalamatan natin ang Panginoon. Sa pagluha ng pusong nasugata, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan, salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin, salamat, Panginoon. Let's declare it. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang mabuti at pasasalamat. Sa katugunan sa aming mga dalangin, Sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin, salamat, Panginoon. Sa
Itaas ang mga prayer requests. Ama, Yahweh El Shaddai, salamat po muli sa buong maghapon na ito na ipinagkaloob mo sa amin, na kami ay sumamba, nagpuri, at minsan pa inakaniig ka sa dakong ito. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga pagsubok na pinaranas mo sa aming buhay, sa lahat ng mga dalangin iyong tinugon. At sa araw na ito, Panginoon, muli itinataas namin sa iyo ang aming mga pananambitan, ang aming mga prayer request na nasa iyong banal na harapan. Dalangin namin na kung ito po inaayon sa iyong kalooban, kasama ang malaking pananalig sa iyong kapangyarihan, ipagkaloob mo nawa na dumating ito sa aming mga buhay. At ang lahat ng mga pagpapala ng maayos na kalusugan, maayos na kabuhayan, ipagkaloob mo ito sa amin lalo na't sa taong darating. Maraming salamat, Ama. Tunay nga po na ang iyong kapangyarihan ay kumikilos sa aming mga buhay at ngayon pa man, hinahawakan mo kami mula ulo hanggang talampakan at pinagpapala. Panginoon, maraming salamat po. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito ang aming samot dalangin. Amen at amen. Now,